Nang ma-diagnose si Doc Willie Ong at siya ay nagtungo sa Singapore para magpagamot, isa sa mga na-highlight niya ay ang tungkol sa mga tamang pagkain. Ano nga ba ang dapat kainin ng mga taong mayroong cancer? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Oh, narito po ang sabi ni Doc Willie Ong. Pero pag cancer patients, ang turo sa akin ng doktor ko, ni Dr. Ang Peng Tiang, kumain daw ng kumain. Hindi pwede yung normal kain na kanin, ulam, gulay, gatas. Hindi pwede ganun. Yung ganong kain, gawin mo 3 doble. Basta kung kaya mo kumain ng doble sa dati mong kinakain. Bakit? Kasi meron ka pa pinapakain na isang isang alien na magulo sa katawan mo. Kasi yung cancer mismo, kumakain din siya ng energy mo. Kinukuha niya yung glucose, kinukuha niya yung pagkain mo, kinukuha niya yung lakas mo. So, dapat, sobrahan mo yung kakainin mo talaga. Tapos, babantayan mo yung timbang mo. Kaya kahit malakas ka kumain, pag yung timbang mo hindi tumataas, kulang ka pa rin. Kaya kain ako ng kain ngayon. Talagang kain. Ang problema sa chemo, side effect, matigas ang dumi. So, kakain, pampalambot ng dumi ko. Nandiyan kanina Dufalac, lactulose, prune juice, pwede. Gulay, pwede. Mas bawas yung kanin, damihan yung ulam, karne. Okay lang, pork chop, sinigang, kung ano gusto mong karne. Wala mo nang bawal ngayon. Kasi kailangan natin ngayon energy . O yan yung uncut na version na sinabi ni Doc Willie sa kanyang Facebook Live. Tanong, agree ba ako dito? Ang sagot, yes. Meron kasing iba na kiniklaim nila na sinasabi daw ni Doc Willie na puro karne na lamang ang kainin. Oo, sinabi niya po dito na pwedeng kumain ng pork chop, pwedeng karne, pero hindi ibig sabihin noon ay yun lamang po ang kinakain niya. Kung pakikinggan yung maigi ang sinabi ni Doc Willie na ang turo sa kanya ng doktor na si Dr. Ang, kinakailangan doblehin ang kinakain sa ngayon kasi nga kinakailangan nila ng energy. Meron siyang sinabi na pwedeng kumain ng kanin. Sinabi din niya na pwedeng bawasan ng kanin. Ito ay maaaring dahil nakakabusog agad ang kanin at pwedeng hindi ka makakuha ng sapat na protina dahil pwedeng wala ka ng ganang kumain. Sinasabi din po ng kung anumang panlasa ninyo, kainin ninyo. Yes, tama ito dahil ang cancer ay isang catabolic disease. Ibig sabihin, kumakain ito ng mas maraming enerhiya. Kung hindi natin ito susuplayan ng maayos, pwede kayong manghina. Yung iba pa nga, ang ginagawa dyan sa nutrition, binibigyan ng gatas na formulated especially para dyan sa mga catabolic diseases para mas mabilis makakuha ng sapat na enerhiya. Ito ang problema na nakikita natin sa social media. Ang daming gumagawa ng fake news para lamang mag-promote ng kanilang mga sarili. Pero sa katotohanan, iniiba ang sistema o binabalik ko ang sinasabi ng mga tao. Tulad halimbawa dito, sinabi lamang naman na pwedeng kumain ng pork chop, yun na lamang daw ang nag-stick sa isipan nila. Again, hindi po ganoon. Ang sinasabi po dito ay dahil kinakailangan ng mas maraming kaloriya or calories, kinakailangan mas kumain kapag mayroon kayong cancer. Ito rin po ang ginawa namin sa father ko na ang sabi ko nga sa inyo, na ospital nung mga nakaraan dahil sa cancer niyang nagmetastasize na noon pa man dahil napabayaan niya ito. Dumating sa punto na hirap siyang pakainin. Napakahirap talagang pakainin noon. Kinakailangan pa siyang transfusan ng dugo para ilang ulit na pataasin ang kanyang hemoglobin ulit. Pero noong nagkaroon na siya ng gana, nakakain na ng maayos, naging mas okay na ang kanyang kalusugan. Nare-regain na ang kanyang timbang at mas lumalakas na siya ngayon sa tulong na rin po ng tamang nutrisyon dahil again, kino-compute po yan. Sa background ng cancer, kinakailangan natin ng sapat na carbs, ng proteins at ng fats, pati na rin ng vitamins and minerals. Sinabi pa nga ni Doc Willie na okay uminom ng prune juice, di ba? Prune juice, pwede. Gulay, pwede. No. Di ba carbohydrates yun? Paano sinasabi ng mga low carbers na dapat ay low carb lamang daw? Hindi po yun ganoon. Kinakailangan ng dami na sapat ng macro and micronutrients. Huwag nating lituhin ang mga tao. Proven by medical nutrition therapy na po iyan na kinakailangan ng sapat ng macro and micronutrients para mabalanse ng tama ang pangangailangan at ang supply ng nutrients na makukuha natin sa pagkain. At ayun, sana po may natutunan kayo. Kung mayroon man makikishare na sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. At paano? See you next episode. Ingat!